Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-21 linggo sa mga karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin na marami sa mga alagad na sumusunod kay Jesus ang unti-unti nang umaalis. Ang kadahilanan, hindi nila matanggap ang mga bagay na tinuturo ni Jesus, lalo na tungkol sa kanyang katawan at dugo, at kung papaano ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang mga tagpong ito ay nasa huling bahagi na ng tinatawag nating Bread of Life Discourse. Si Jesus bilang tinapay ng buhay. Kaya nga dito makikita natin talagang nahihirapan ng ilang mga alagad ni Jesus na sundin ang kanyang mga turo. At sa pag-iwan ng mga tao kay Jesus, tinanong niya ang 12 niyang alagad, "Ibig rin ba ninyong umalis?" Ang tanong na ito sa simula ay tila baga parang naglalayong malaman kung sinong mga alagad na nananatiling tapat. Katulad ng isang general marahil o isang politiko na minsan naggumagawa ng tinatawag na loyalty check sa kanyang hanay, parang ganito ang ginagawa ng ating Panginoon. Subalit kung pagninilayan natin ng mas malalim, hindi lang po ito loyalty check. Isa rin itong tawag sa mas malalim na klase ng pagsunod. It is a call to a radical discipleship. Hindi nga ba nangyayari naman din ito sa kahit na anong relasyon ng mga tao, lalong-lalo na sa relasyon ng mga magkakaibigan? May iba't ibang klase tayong mga kaibigan. May kaibigan na kasama mo kung maayos ang lahat o kaya kapag walang problema. May mga kaibigan na maayos makitungo hanggat mayroong napapala o mayroong napapakinabangan sa iyo. Pero sila nga ba ang tunay na kaibigan? Papaano kung dumating ang krisis, ang pagsubok at kagipitan? Sabi nila, malalaman mo ang tunay na kaibigan lalong-lalo na kapag dumating na ang mga krisis at problema. Kung nanatili sila, nakasama mo, hindi lang sa panahon na maalwan o maginhawa, kundi lalo tigit sa panahon ng hirap at krisis, marahil sila ang tunay na kaibigan. Kaya nga mga kapatid, radical discipleship also calls for radical friendship. Kaya nga maganda ang sagot ni Pedro sa ating ebanghelyo ngayon nang tinanong siya ng Panginoon, "Kayo rin ba iaalis na?" Ang sagot ni Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay." At isa itong pagpapahayag ng malalim na pasya sa panig ni Pedro na sundan ang ating Panginoon. Piniling manatili ni Simon Pedro kasama ang 12 dahil para sa kanya, kay Jesus lamang matatagpuan ang buhay. Nagtataya rin ang mga alagad dito. Nagtataya rin si Simon Pedro sa ating Panginoon. Kaya nga, kahit kakaunti na ang sumusunod, isa ang siguradong sigurado tayo. Mas lumalim ang kanilang pagsunod sa ating Panginoon dahil dumaan na sila sa matinding krisis. Kaya nga mga kapatid, sabi nila, crisis can make or break relationships. Mas nakikilala mo ng lubusan ng isang tao sa panahon ng mga krisis. At minsan, nangyayari yan sa ugnayan ng mga mag-asawa. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, pinapaalalahanan tayo ni San Pablo sa isang radikal na klase ng pagmamahal. At ginamit niyang imahe ng mag-asawa. Kung babasahin natin ang ikalawang pagbasa, medyo parang makakaramdam tayo ng kaunti
na parang hindi katanggap-tanggap. In fact, medyo kontrobersyal ang sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa. Baka marami rin ang magagalit dahil sinasabi nito na ang babae ay dapat magpasakop sa lalaki. Kailangan magpasakop ng mga babae sa kanilang asawa. Sapagkat ayon sa ikalawang pagbasa, ang lalaki ang ulo. Siyang higit na may alam kung kaya't dapat magpasakop ang mga babae sa kanilang esposo. Gayunman, hindi po itong mensahe at punto ng pagbasa. Ang paanyaya sa atin, gaya ng mag-asawa, sila ay magkatuwang. Ang mag-asawa ay nagtutulungan, bukas sa isa't isa, at kapwa tinatawag sa radikal na tawag ng pagmamahalan. They are also called to radical discipleship, to love one another. Di nga ba dapat ang mag-asawa ay magkaibigan din? Ang pangako nila sa isa't isa, magsasama sila sa dusa't ligaya, sa kalusugan at karamdaman, siya lamang ang iibigin hanggang kamatayan. Kaya nga makikita natin ito sa mga mag-asawang matagal nang nagsasama. Minsan nawawala na yung romantic na tinginan sa bawat isa, pero ano ang nananatili? Ang kanilang pagkakaibigan. Kung kaya't, hindi lamang mahalaga na sarili ang nasusunod, hindi maaaring pinipilit, bagkos kailangan ng kooperasyon, pagbibigayan at unawaan sa isa't isa. Sa buhay ng mag-asawa, nagiging matatag ang pagsasama dahil magkasama sila, magkaagapay sila. Sa panahon ng kaginhawaan o krisis, maraming napagdadaanan. Nalalampasan ang lahat dahil pinipili ang pagmamahal kaysa ang sariling kaluwagan. Sa huli, ang hangarin ng Diyos ay ang respeto at pagkalinga ng mag-asawa sa isa't isa. At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, it is also a call to a radical discipleship, a call to a radical friendship. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito rin marahil ang tanong ng ating Panginoon sa atin. Ibig din ba ninyong umalis? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na mas pinili natin ang ating sarili kaysa ang kalooban ng Diyos? Minsan baka hindi natin namamalayan, iniiwan din natin si Jesus dahil may mga ibang bagay na naghahari sa buhay natin. Meron na tayong mga poor substitutes sa ating Panginoon. Araw-araw po tayong nahaharap sa pagpili. Maglilingkod ba tayo sa Kanya o pipiliin natin ang ibang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin? Mananatili ba tayo sa Kanya o lalayo na lang tayo, lalo na kapag sinasabi niya sa atin na iwanan natin ang ating bisyo, ang paboritong kasalanan, ang ating pagtataksil, at mga bagay na nakasasama sa atin, mga Diyos-Diyosan na naghahari sa buhay natin. Sa huli, ang katapatan ay sa Diyos. At sa pagsunod natin sa Kanya, hindi lamang po ito isang minsanang desisyon, kundi araw-araw pinipili natin. Pipiliin natin si Jesus sa gitna ng lahat ng mga pagpili na ginagawa natin. Piliin natin ang Panginoon. Ipanibago ang panata natin na maglilingkod tayo sa Kanya ng buong puso. Ipanalangin natin ang biyaya na maging tapat tayo sa pangako at ipagkatiwala ang sarili kay Jesus. Siya na tanging makapagbibigay sa atin ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.